Ayan. Hello mga kaibigan, isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Long time no see. Namiss ko po kayo. At syempre, nandito na naman po ang inyong lingkod para magbigay ng mga reaction videos. At katulad ng dati, sa tama lang po tayo. At unahin na natin mga kaibigan, itong Rapi Tulfo in Action. Kasi itong Rapi Tulfo in Action, imbis na makaresolba ng mga problema katulad ng sinasabi ni Rapi Tulfo na ang Rapi Tulfo daw ay in action daw ay last recourse ng mga tao. Baliktad yata mga kaibigan na inaasahan ng ilan na mga hindi pa nakaka-realize kung ano ang mga nangyayari at posibleng mangyari lalong-lalo na sa relasyon ng mag-asawa, relasyon ng pamilya, relasyon ng employer at saka employee. At ito na nga mga kaibigan, merong mahigit 50 katao ang nagreklamo dito sa Rapi Tulfo in Action upang ireklamo at ipahiya yung kanilang employer na si Rogelio Garcia na may-ari ng RG Garcia Enterprises Incorporated. Ang mga nagreklamo ito mga kaibigan ay mga construction workers sila. At ayon sa kanila, hindi daw nababayaran ng tama sa oras yung kanilang SSS at saka yung iba pang mga dapat na bayaran. Pero nagpaliwanag naman yung may-ari ng kumpanyang ito na si Rogelio Garcia, mga kaibigan, na naayos naman daw. Kaya nga lang, hindi niya ma-assure kung ang mga taong ito ay mag makakapagpatuloy pa sa kanilang trabaho. Kasi nga, syempre, pumunta sila dyan sa Rapi Tulfo in Action para sayangin yung isang oras o yung isang araw o dalawang araw, no? Na imbis na nagtatrabaho sila, nandiyan sila at nagrereklamo. Ipinaya yung kanilang employer, di ba? So, katulad ng mga pinapaliwanag natin dati pa, na kapag nagreklamo dito sa Rapi Tulfo in Action, asahan mo na hindi lang yung inirereklamo mo ang maapektuhan, mapapahiya, kundi yung sarili mo na rin. Katulad nga nito, ikaw ay isang empleyado at irereklamo mo yung iyong boss, yung pinagtatrabahuhan mo, di ba? Syempre, kapag nagalit yon, pwede kang tanggalin sa trabaho, di ba? At isa pa dyan, kung hindi ka naman tanggalin, magkakaroon na talaga ng hindi magandang relasyon. No? Sa palagay nyo ba, after na magpatulfo, pinatulfo yung kanilang employer, magkakaroon pa ng smooth relationships between employers at saka employee? Yung posible na yun mga kaibigan kasi katulad nga niyan, parang mag-asawa din yan. Di ba? Na lalong nagkakaroon ng apoy, yung away kapag napunta na dyan sa Rapi Tulfo in Action. Nakakalungkot man mga kaibigan na isipin na ang ilan sa mga kababayan natin ay hindi pa rin nila maunawaan ng mabuti. Sana man lang bago kayo pumunta sa mga ganitong ahensya. No? Kasi ang Rapi Tulfo in Action mga kaibigan, hindi naman yan sangay ng gobyerno para magresolba ng mga problema ninyo. Kaya nga ho, meron tayong mga sangay ng gobyerno na tamang dapat lapitan kung ano man ang inyong mga problema, maging sa pamilya man yan o sa ngalan ng inyong hanap buhay. Di ba mga kaibigan? So, simulan natin kung ano ang talakayan dito para makapagbigay tayo ng reaction at komento at makapagpayo na rin sa ating mga kababayan na naguguluhan pa rin at naniniwala pa rin na kapag pumunta sila, dumulog sila sa Rapi Tulfo in Action, mariresolbahan ang kanilang problema. Ma'am, yung mga tao yan, kahit itanong nyo sa kanila, ma'am, ngayon lang na, kasi ang problema sa kanila, eto ako nakakausap nila. Nakakausap nila ako, personal, So yan palang mga kaibigan, sabi ng kanilang employer na si Rogelio Garcia, nakakausap nila ng personal. Bakit hindi nila sabihin sa kanya? Di ba nakakapanghinanakit yun? Kahit sino man, halimbawa kayo o ako yung employer, nakakausap mo naman ako, bakit kailangan ilihim mo sa akin yung mga problema na meron na palang malalang problema, kayo na gustong ipahiwatig, bakit hindi ninyo sa akin sabihin ng harap-harapan, pwede naman nating pag-usapan ng maayos yan. Magiging maayos pa yung pag-uusap at magkakaroon tayo ng unawaan. Pero yung katulad niyan, wala siyang kaalam-alam, nandyan na pala sa Rapi Tulfo in Action para ipahiya siya at ireklamo kung ano yung kanilang mga hinaing. pupunta, binabati ko sila.
wala silang sinasabi sa akin ng ganyan. Only the past 3 weeks ko nang nalaman na may ganyan na hindi ako makapasok, kaya inasikaso kagad. Ayun na nga ang sinasabi ko, Sir Garcia. Baka naman po, imbestigahan nyo rin po mismo sa kumpanya ninyo, baka hindi nyo alam, meron na rin po kayo mga empleyadong hindi din sumusunod sa inyo. Sige. Di ba? Sige po. Oo, kasi kung nire-relay lang sa inyo, sir, tapos kung akala nyo bayad lahat, saan po napupunta yung ibinabawas sa mga empleyado natin, di ba? Sige, ma'am. Oo. Sisiguraduhin ko, ma'am, na yan ay napupunta sa talagang tama. Tama po. Kasi anak ko mismo, ma'am, nag-aasikaso yung anak ko mismo. O, tingnan nyo mga kaibigan, sabi nitong Rogelio Garcia na employer nila, ang nag-aasikaso pala ng lahat ng kanilang bayarin, no? Yung anak niya mismo, alam nga naman hindi niya pwede pagkatiwalaan yung kanyang anak, di ba? Kaya nga sa anak niya siguro ipinagkatiwala, no? Di ba? Kasi syempre, yun ang pinagkakatiwalaan niya. So, nakakapanghinanakit ng mga kaibigan dahil nga sa ang ganitong, hindi naman, masasabi ko mga kaibigan na hindi ito masyadong malaking problema. Ikumpara kung mawawalan sila ng trabaho, di ba? Mapakaraming tao nito kung mawawalan sila ng trabaho, napahiya na yung amo na si Rogelio Garcia. Magkakaroon pa ba? Hindi man sila mawalan ng trabaho mga kaibigan, magkakaroon pa ba ng smooth relationships? Makakausap pa ba nila yan? Katulad ng sabi ni Garcia na nakakausap nila ng personal. Sa palagay nyo ba, hindi ito mahihiya na lumapit at makausap pa itong kanilang amo after na ipahiya nila dito sa rapid tulfo in action? Di ba? Sinasabing, hindi ko pwede pagkatiwalaan ng anak ko. Anyway, baka may lapses. So, yun lang pala yun lang mga kaibigan na rason nito ni Rogelio Garcia na hindi masasabi na hindi pwedeng pagkatiwalaan ng anak niya. Isang malaking kumbaga parang sampal na yan diyan sa rapid tulfo in action dito kay attorney, no? Na attorney Pau Cruz na nag-interview dito sa employer na inirereklamo ng mga employees na ito. Di ba? Malaki sampal na yon kasi anak ko yan, hindi pwedeng hindi ko pagkatiwalaan yan. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko pwedeng pagkatiwalaan ng anak ko. Di ba? Lang kasi sir Oo, kasi ito po, Mr. Garcia, hindi lamang po to simpleng civil na kaso. Maaari po kayo makasuhan ng kriminal dito. Pwede po ito maging estafa, sir. Ito po ay maraming tao, higit 100. Hindi po ba? So, ang problema din dito sa rapid tulfo in action mga kaibigan, kapag medyo naiisahan sila ng sagot ng inireklamo, nandyan na yung pananakot. Pananakot na pwede kayong kasuhan, pwede kayong ireklamo o kung ano pa man, di ba? Nandyan lagi yung pananakot, maging si Rafi Tulfo man ang nakaupo dyan o yung abogado nila, ginagamit talaga nila yung kanilang programa para manakot, magpahiya, di ba? Kasi syempre, ang unang pinapakinggan kung sino yung nagreklamo, di ba? Hindi naman nila, katulad nito, hindi makapagsalita itong employer na si Rogelio Garcia kasi nga pinuputol ni Attorney Pau. Diba? Ay gusto namang magpaliwanag yung inireklamo, hindi makapagpaliwanag ng diretso dahil nga sa pinuputol ni Attorney Pau. Kung kaya naman po natin, sir, na isettle na po sa atin pong SSS, kung kaya pong makipag-usap na po. Mga kaibigan, ito pa lang na paliwanag ni Attorney Pau na kung kaya i-settle, no? I-settle. Bakit i-ineri nyo pa dyan? Kung alam nyo naman pala na pwede naman na pag-usapin para wala nang mapahiya, hindi na pwedeng isa publiko pa. Katulad niya, napahiya na itong employer, di ba? So, alam naman pala ng mga taga rapid tulfo in action na pwede naman na i-settle na lang. Pag-usapan na lang ng walang kamera. Di ba? Para after ng usapan na yan, maging maayos man sila o hindi, magkakaroon na kahit paano, hindi magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kasi tingnan ninyo, napakarami nito. 50 mga empleyado ito. 50 mga construction workers ito. O di ba?
Paano kung mawalan sila ng trabaho? Nang dahil yan sa pag-ere ninyo dyan. Di ba? Po sa PhilHealth, maging up-to-date po lahat, hindi lamang po yung January, February, March, pati na rin po yung arrears. At kung ano pa po yung mga pagkakautang, ayusin na po sana natin, hindi po ba? Opo. Sige po. Okay. Siguro Ang ganda sana ng ganitong usapan kung hindi na nai-ere mga kaibigan at hindi na napapanood, no? Ng milyon-milyon na tao. Di ba? Kung ang pag-uusap na ito ay walang camera, sila-sila na lang, no? Katulad nga ng sabi ni Attorney Pao na pwede naman na masettle ito. Bakit kailangan i-ere nyo pa para mapahiya yung inireklamo? Hindi nyo ba naisip na baka mapahiya ito at itong mga nagrereklamo, napakadami pa man din yan, mawawalan ng trabaho. Dahil nga yung pag-absent nila ng 1 o 2 araw para lamang igugol yung araw na yon sa pagpunta dyan, pagpila dyan. Di ba? Imbis na nagtatrabaho sila. Sabi nga nito ni Rogelio Garcia, nakakausap naman daw siya ng personal, binabati niya ang mga taong ito. No? Bakit hindi na lang pag-usapan? 'Di ba? Bakit kailangan talagang content talaga? siguro sir, i-relay ko lang dito sa ating mga empleyado ha. Narinig niyo po mismo, sinabi naman po ni Sir Garcia, yung atin pong may-ari po ng RG Garcia Enterprises Incorporated, isi-settle po nila buo. Lahat po. Sir Garcia, kailan po kayo namin ma-expect na meron pong update? Actually, ma'am, kanina, as of today, binayaran. Siguro within the week, makukuha yung resibo. Hindi naman agad-agad. Pagka nakuha yung resibo, i-ano sa pinaka-forma nila at makikita natin. Nabayaran naman pala mga kaibigan, di ba? Nabayaran naman pala kaagad kasi nga, bakit? Ito, malaking pagkakamali, no? Para sa akin lang sa obserbasyon ko. Malaking pagkakamali, no? Ang naging desisyon ng mga employees na ito, ng mga trabahador na ito, yung dumulog dyan sa Raffy Tulfo in action. Pagbalik nila sa trabaho nila, wala na silang mukhang maihaharap doon sa inireklamo nila na may-ari ng RG Garcia Enterprises Incorporated. Kasi pinahiya na nila. Akala nila panalo na sila. Paano kung pare-pareho sila na walan ng trabaho? Di ba? Pamilya nila ang apektado. Kapag nawalan sila ng trabaho, pwede ba silang suportahan habang wala pa silang nahanap na panibagong trabaho? Sige po. Ng Raffy Tulfo in action? Katulad nga ng lagi nating sinasabi noon pa na magkaroon man sila ng kaunting ayuda o nabigyan man sila ng kaunting pera ng pagpunta nila dyan. Palagyan na natin na 5,000, 10,000. Yun ba ay sasapat kapalit ng sinasahod nila buwan-buwan? Di ba? Sino apektado dito at sinong lugi dito? Sila pa rin, mga kaibigan. Ang employer, makakahanap yan at makakahanap yan ng mga trabahador. Itong mga ito, di ba? Nandiyan na yung kanilang mga pangalan. Di ba? Yung kanilang mukha. Sa palagay nyo ba, madali lang silang makakakuha ng trabaho after nito? Kung sakaling mawalan sila ng trabaho? Siyempre, yung kanilang pag-a-applyan, makikita yung kanilang mukha, makikita yung kanilang pangalan, na ito palang trabahador na ito ay kaunting problema lang. Pupunta na sa Raffy Tulfo in action at pahihiyain ang kanilang employer. Alam niyo naman mga kaibigan dyan sa Pilipinas na pagdating sa pag-apply ng trabaho, no, napakahirap. Napakahirap kaya nga karamihan sa mga graduates, mga degree holders nag-apply sa ibang bansa. Kasi dyan sa atin, kahit construction workers, may mga natapos yan, yung iba dyan, nakagraduate ng college. Ganyan ang kalakaran sa atin. Ngayon, kung kaunting pagkakamali lang, kaunting hindi lang pagkakaunawaan, no? Idudulog mo na sa Raffy Tulfo in action. Sa palagay mo ba, no? Hindi ka, sino ang lugi dito? Ang employer, anytime makakahanap yan kasi napakadami ng nag-a-apply dyan sa ating bansa.
So katulad nga ng sabi ni Rogelio Garcia na nakakausap naman siya ng mga taong ito at kilala naman ang 8 years ba naman mga kaibigan sa trabaho. Tapos ipagpapalit lamang sa Rapid Tulfo in Action. 'Di ba? Yung 8 years na yon, napakarami ng pinagsamahan na nila doon. Yung 2 taon nga lang, napakarami ng pinagsamahan, di ba? Tapos dudulog lamang sila dyan sa Rapid Tulfo in Action para ipahiya yung kanilang bossing. O sige po. Actually, ma'am, ganito ma'am, hindi kami nagpapalabas ng isang taon kasi may clearance na hinihingi ang bawat kliyente namin. May clearance taon-taon yan. Okay. Bayad pa kayo sa ganito. Kasi kung may kaso kami, hindi kami mabibigyan ng mga trabaho po. Okay. Sige po. At least, klaro na po yan sa atin. Hindi ko yung mga tao. Kilala ko yung mga taong yan eh. Nabigla nga ako, sila pa ang mga gumanyan na ito naman ako, nalalapitan nila anytime kung ano gusto nila. Tingnan nyo mga kaibigan, masakit yun ha. Yun parang nanumbat na yung ating, yung kanilang inireklamo. Diba? Na si Garcia, yung kanilang boss. Yung may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuan nila. Sila pa daw yung inaasahan kung sino pa yung mga kakilala matagal nang nagtatrabaho, di ba? At anytime nakakalapit sa kanya, sila pa yung pumunta dyan. Masakit yun mga kaibigan. Pagpalagay ninyo na kayo yung employer, tapos ganyanin kayo ng taong pinagkakatiwalaan ninyo. Di ba? Sa palagay ninyo, hindi kayo masasaktan? Anyway, ganyan. nangyari na yan. Rest assured, ma'am. In fairness naman, sir, kasi nabanggit naman po kanina din ni Sir Jovi, 8 years na po siya nagtatrabaho sa inyo. Kaya nga yun na nga 8 years na pala. 8 years na pala dyan. Kaya nga yung pagkakasabi ni Rogelio Garcia, yung may-ari ng RG Garcia Enterprises Incorporated, na sila pa, di ba? Kilala ng mga ito, no? Yung kanilang bossing. Kasi 8 years, hindi sila tatagal ng ganyang katagal mga kaibigan. Kung hindi mabuting employer, itong si Rogelio Garcia. Kaya di niya inaasahan na ganyan ang gagawin ng kanyang mga empleyado. So, yun pa lang na pagkakasabing ganun, di ba? In fairness, 8 years. 8 years ka na pala eh. Bakit nagawa mo pa yan? Tumagal ka sa ganyan na taon sa pagtatrabaho. Tapos yan ang isusukli mo dyan sa bossing mo. Paano kung mawalan ka na ng trabaho? Ipinagpalit mo yung 8 taon. Sa isang araw na pagpunta mo lamang. Maling desisyon na pagpunta sa Rapid Tulfo in Action na hindi naman ahensya ng gobyerno, maling ahensya. Hindi naman yan ahensya ng gobyerno para magresolba kung ano man ang problema ninyo. 'Di ba? Tatanong ko din yung mga ganyan. Kasi hindi naman din po sila magtatagal sa inyo kung talagang hindi din kayo maayos na employer. Galing na din dito kay Attorney Pao mga kaibigan, hindi sila magtatagal kung hindi maayos. Katulad yan sabi ko kanina mga kaibigan, kung hindi mabuting employer itong si Rogelio Garcia, magtatagal ba yan ng 8 taon sa trabaho niya? So, ibig sabihin, yung samahan nila ng 8 taon, sinayang lang ng dahil sa Rapid Tulfo in Action. Maling desisyon mga kaibigan. So at least po, nalilinaw yung ganyang mga bagay. Nakakasama lang ng loob kasi sa tagal nila, sila pa inaasahan ko, sila pa nag-instigate sa mga tao. Sir, hindi niyo ay talagang masakit nga talaga naman yun mga kaibigan. Di ba? Sila yung inaasahan, tapos sila yung nag-instigate sa mga tao. At sabi nga kanina mga kaibigan, no, mahigit daw 100 sila. Yung pumunta dyan ay 50 lang. At ito pa na 8 taon na nagtatrabaho. No? Dito sa RG Garcia Enterprises Incorporated ay siya yung inaasahan. No? Siya yung pinagkakatiwalaan kung baga ng kanilang bossing. Pero siya pa yung nagtraidor, no? Sa kanilang bossing. Masama, nakakasama nga naman ang loob yan, mga kaibigan. Di ba? Sabi ko nga ipagpalagay ninyo na kayo yung employer. Di ba?
Kasi hindi niya yan pangangalagaan, no? In vice versa, hindi pangangalagaan ni Rogelio itong mga taong ito, lalo na itong nag-8 taon na sa paninilbihan, no? Kung wala siyang tiwala diyan, ibig sabihin pinagkatiwalaan niya, pero masakit nga naman na kung sino yung pinagkatiwalaan mo, yan pa yung naandyan, nagrereklamo at ipapahiya ka. Kasi para sa akin mga kaibigan, yung SSS na hindi lang nabayaran ng, 3 buwan, no? Dahil nga sa nagkaroon ng kaunting problema, di ba? Pwede naman na pag-usapan yon, di ba? Nang maayos. At ito naman na Raffy Tulfo in Action, sana naman, nung dumulog itong mga ito dyan sa Raffy Tulfo in Action, no? Hindi na sana inere. Kasi sabi nga nito, hindi pa, pwede naman na masettle ito. Pwede naman palang masettle. Bakit kailangan i-air nyo pa at mapahiya naman itong employer? Diba? Po sila masisisi, Sir Garcia. Hindi, kaya nga. Ma'am, hindi ko sinagsisi nga. Tama, karapatan nila yun. Karapatan nila yun. Anyway, nandyan na, nagawa na. At alam naman nila hindi namin gawain na mag-bidding kahit na sweldo nila. Alam nila yan. Okay. Pero nangyari ng ganito, ayos na yan, ayusin natin. Oo. At siguro panghuli na lang po, Sir Garcia, no? Ito pong mga taong ito, siguro hihingi na lang din ako ng assurance from your end, being ikaw po ang may-ari mismo nitong inyong kumpanya, na hindi po sila aalisin, walang retaliation na mangyayari. At ma'am, dito na mga kaibigan, na-realize na nito ni Attorney Pao na may pagkakamali nga yung ginawa nilang pag-ere dito kasi nung naglabas na ng ng hinanakit itong si Rogelio Garcia bilang employer nila na kung sino pa yung inaasahan niya, no? Pinagkakatiwalaan niya na 8 taon nang nagtatrabaho sa kanya, sa kumpanya nila, siya pa yung naandyan. Di ba? So, pumasok siguro agad sa isipan nito ni Attorney Pao, no, na posibleng mawalan itong mga to ng trabaho. Di ba? Kasi dyan sa Pilipinas, mga kaibigan, ganyan na nga, mas marami ang mga applicants. So, yung mga employer na ganito, anytime, pwede silang makakuha ng kapalit nila. Hindi yan naisip ng mga trabahador na ito, na anytime pwede silang palitan. Katulad niyan, kung may valid reason na maalis sila dahil hindi nga sila pumunta, hindi sila nagtrabaho ng 1 o 2 araw para i-google lamang nila dyan sa pagpunta dyan sa Raffy Tulfo in Action. Diba? Wala naman kayo magagawa kung alisin sila sa trabaho. May magagawa ba ang Raffy Tulfo in Action? Wala mga kaibigan. Unang-una, kapag nagka-problema, i-refer lang naman din nila sa ahensya ng gobyerno. Hindi naman sila ang nakaresolba. Pinagkakitaan lang kung sino yung nagreklamo, sino yung napahiya, no? Nalaman ng buong madla, ng buong mundo, lahat ng nakapanood na ito palang RG Enterprises na ito, no? Itong Rogelio Garcia na ito ay nadidelay ang bayad sa SSS o kung ano pa man, o yung iba naman na employer, no? Yung ibang kumpanya, tatandaan na yung mga pangalan, no? Yung mga mukha ng mga nagreklamong ito. At kapag nag-apply sa kanila, siguradong hindi na sila matatanggap basta-basta kasi nga may record na din na ganito pala ang ugali nito. Kaunting bagay lang, pupunta sa Raffy Tulfo in Action at magrereklamo. Hindi ko masasagot, ma'am, yan. Bakit naman po? Kasi ma'am, kasi ganito yan, subcontractor lang po ako. Meron kami main contractor. Subcontractor lang pala sila, mga kaibigan. Ibig sabihin, merong main contractor sila. Kung yung main contractor hindi na sila kuhanin dahil nga sa nag-absent ang mga ito, ayaw na namin sa inyo. Lahat sila mawawalan. Yung business nito, itong RG Garcia Enterprises, mawawalan din. Maapektuhan yung negosyo niya. Bukod dyan, yung mga tao nito ni Rogelio Garcia, itong mga nagreklamong ito, mawawalan din ng trabaho kapag nagdesisyon, no, na ayaw na sa kanila yung main contractor.
Di ba mga kaibigan? Ganyan, napasubo sila. Maling desisyon ng mga taong ito. Kita nila na wala ang tao, pinapalitan agad nila. Biro ninyo mga kaibigan. Kasi nga importante yung isang araw. Biro mo sa dami ba naman yan, tapos walang pumasok kahit isa. Kasi maraming ipapalit sa atin, napakaraming trabahador sa atin. Nag-uunahan ang mga applicants. At sa hindi lang itong RG Garcia Enterprises ang contractor na pwedeng kuhanin ng main contractor, napakadami mga kaibigan. So, syempre, hindi lang itong mga employees na ito ang mamroblema, pati na rin ang RG Garcia Enterprises Incorporated. So, paano na yan? Raffy Tulfo in action, Attorney Pao. Kung lahat sila yung negosyo, maapektuhan, nang dahil sa pag-ere ninyo dyan sa Raffy Tulfo in action ng mga nagreklamong ito. Hindi lang yung negosyo, kasi nga sabi ko yung negosyo, kung mawala ng trabaho itong mga taong ito, itong si Rogelio Garcia, anytime makakahanap siya ng mga trabahador. Paano naman itong mga nagreklamong ito? Kung sila mismo nawala ng trabaho. Paano na sila ngayon? Paano kung nawala ang tao? Wala nag-report man lang. Ma'am, sumweldo ng linggo, walang kaano-ano, Lunes, walang sumipot sa kanila. Walang pasabi man lang. Sir, tingnan ninyo mga kaibigan. Walang pasabi, pumunta dyan. Nakakapanginanakit nga naman yun mga kaibigan dahil subcontractor lang sila. Merong main contractor, yung main na yun, marami silang makukuha. Kaya nga sabi ni Rogelio Garcia, isang araw lang na absent, pinapalitan ka agad yung tao. Paano kung ang palitan ng main contractor itong kumpanyang ito at kumuha ng iba? Marami naman dyan makukuha. Hindi pa mga reklamador. Hindi pa basta-basta uma-absent nang walang pasabi, di ba? Ang laking pagkakamali, mga kaibigan. Kaya, para ito sa mga, hindi lang sa mga employers, hindi lang sa mga employees, hindi lang sa mga usaping pampamilya, bago kayo pumunta dyan sa Raffy Tulfo in action, pag-isipan ninyo ng hindi lang 10 beses, kundi maraming beses. Unahin ninyo yung sarili nyo. Paglalapit ba ako dyan, hindi ba ako mapapahiya? Paglalapit ba ako dyan, yung inireklamo ko, magkakaroon pa kami ng maaayos ba yung relasyon namin? Ngayon nga, magulo na. May problema na. Pag lumapit ba dyan, maaayos ba? Ng Raffy Tulfo in action, yung gusot namin? O lalong lalala? Di ba, mga kaibigan? Regular mong empleyado itong mga to. Hindi naman empleyado yan ng mga kontraktor mo. Hindi nga wala kang nag-report sa kanila, ma'am. Nakuha mo ibig sabihin? Sir, nakukuha ko yung ibig mong sabihin, pero itong mga empleyado mo, karapatan din po nilang magreklamo, lalo na kung hindi kayo nagre-remit ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig nila, hindi po ba? Bakit sila ang aalisin nyo sa trabaho dahil nagreklamo Hindi, sila? wala naman po akong ma'am, wala akong sinabing inaalis. Wala akong sinabing pero kasi sir, sa tono ng pananalita mo kanina, sinasabi mo hindi talaga maintindihan ni Attorney Pao Cruz dito yung paliwanag nitong may-ari ng RG Garcia Enterprises Incorporated na sila nga ay subcontractor lamang. Meron silang main contractor. Ngayon, sumahod ang mga ito, ng linggo. Walang pasabi Lunes, walang pumasok kahit isa. At pumunta dyan sa Raffy Tulfo in action. Diba? So, paano kung nagalit, yung main contractor na yon at alisin sila lahat, pati itong RG Garcia Enterprises Incorporated, at kumuha na ng ibang subcontractor. Lahat sila. Wala namang sinasabi itong si Rogelio Garcia na aalisin niya, pero hindi niya, mai-assure sa iyo, Attorney Pao,
na magkakaroon pa sila ng trabaho. Lahat apektado dito. Yung kumpanyang pinagtatrabaho ng mga taong ito at sila mismo na nagreklamo. Pasalitain kasi. Dito sa Rapid Tulfo in Action, mga kaibigan, kalimitan hindi pinapasalita yung mga inireklamo. Basta magsalita lang na magsalita yung kung sino ang nandyan, di ba? Na nakatoka. Maging si Rapid Tulfo in Action o kung sino mga nandyan na attorney. Pagpayuhan ninyo yung nagrereklamo na huwag kayong basta-basta pupunta dito. Ano kaya kung ganyan? Mas maigi pa, no, mga kaibigan, na marinig natin na ang payo ni attorney na huwag kayong basta-basta pupunta dito, no? Na kung alam ninyo na ang nakasalalay ay trabaho ninyo. At syempre, yung kumpanya na pinagtatrabahuan ninyo. Kasi hindi lang kayo mawawala ng trabaho. Wala pa tayong narinig na ganyan, mga kaibigan. Siyempre, hindi nila yung gagawin. Di ba? For content talaga ang Rapid Tulfo in Action. Hindi mo masisigurado. Hindi mo magaganito kasi dahil... Kasi subcon lang po ako. May main contractor po. O yan, inulit-ulit mga kaibigan ni Rogelio Garcia na subcontractor lang sila. Subcontractor itong RG Garcia Enterprises Incorporated. Merong main contractor. Ngayon, dahil hindi sila pumasok ng Lunes, lahat sila umabsent. Kapag nainis, nagalit yung main contractor, lahat sila hindi kukunin na, pati itong RG Garcia Enterprises Incorporated. Apektado yung negosyo niya. So ano naman ang magagawa ni Rogelio Garcia kung hindi na sila kuhanin? Siyempre, walang trabaho sila lahat. Apektado yung negosyo niya. At bukod sa negosyo niya, ang apektado, siyempre, yung mga trabahador niya. Yang mga yan. Pero silang reglamento sarili na sinusunod. Sir, naiintindihan ko ho. Hindi talaga maintindihan ni Anyway, hindi talaga maintindihan ni Attorney Pao yung paliwanag ni Mr. Rogelio Garcia, may-ari ng RG Garcia Enterprises na inirereklamo ng mga trabador na ito. No? Na itong RG Garcia Enterprises Incorporated ay isa lamang na subcontractor. Merong main contractor. Di ba? At ang main contractor daw, kapag may nag-absent, pinapalitan ka agad ng trabahador. Kasi nga, no, importante sa kanila yung trabaho. Ang isang araw na hindi magtrabaho, no, malaking bagay yun sa kanila. Kasi mga contractor sila, mga kaibigan, hindi sila katulad ng naandyan sa office. No? Hindi yan katulad ng isang senador na pag anytime na ayaw niyang mag-attend sa session, pwede. Pumunta siya din sa kung saan man. Pwede. Mga construction workers po sila. At ang pinagtatrabahuan nila, no, ay subcontractor lang. Hindi sila ang main contractor. So, paano kung mawala sila ng trabaho, mga kaibigan? Masasagot ba ng Rapid Tulfo in Action ang mga bagay na ito? Mabibigyan ba ng trabaho ang mga nagreklamong ito? Ng Rapid Tulfo in Action. Naalala ko tuloy yung nangyari sa Kuwait, mga kaibigan. Yung binan ni Rapid Tulfo. Di ba? Yung ating mga kababayan, mga OFW, papunta ng Kuwait. Tapos binalikan tayo ng Kuwait. No? At binan ng Pilipinas, lahat ng papasok sa Kuwait. At maraming mga nawalan ng trabaho. Yung mga nandun sa nawalan ng trabaho, napapunta na ng Kuwait na may visa na. Nawala na lang bigla yung usapin na yon. Di ba? Hindi naman sila natulungan. Nabigyan ba sila ng trabaho ni Rapid Tulfo in Action? Rapid Tulfo mismo? Hindi, di ho ba? After nun, wala nang email si Rapid Tulfo. Hindi na nag-comment. Hindi binigyan ng ayuda yung pamilya ng mga trabado, ng mga OFW. No?
So yun ang mga kaibigan, mag-isip tayo, mag-isip kayo. Lahat ng, excuse me, lahat ng may problema na gustong pumunta, dumulog dyan sa Rapid Tulfo in Action, pag-isipan ninyo ng mabuti. Unahin ninyong isipin yung kapakanan ninyo. Kayo ba ay mapapahiya? Kung meron kayong irereklamo, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng inyong irereklamo, isipin ninyo kung matutulungan ba kayo ng Rapid Tulfo in Action para maayos kung ano man ang problema ninyo doon sa irereklamo ninyo. O lalong lalala ang sitwasyon. Diba? So yan ang mga kaibigan, ako po muli si Lu, ang inyong ka-informative. Mabuhay.